Hello po, Sir Kira. I am an avid fan since last year. Lagi ko po kayong pinapakinggan sa kahit ano pang ginagawa ko. Anyway, itago niyo na lang po ako sa pangalang Kali. Hindi ko po alam kung nakakatakot ito para sa inyo. Pero para sa akin kasi na hindi naman madaling matakot, ay talagang kakaibang takot ang naramdaman ko nang maranasan ko ito. Sa bale, taga Pampanga po ako. Grade 8 nang lumipat ako dito sa San Fernando. Senior year ko na po ngayon. So nagpagawa po kami ng bahay dito. Bakanting lote po ito dati. Siguro for like 2 years, madalas naiiwan po akong mag-isa dito sa bahay namin. One time, nag-online class ako. Hapon po yun. Tapos may narinig akong naghila ng bangko mula doon sa kusina namin. Since ako nga lang mag-isa ang naroon, nagtaka ako nun. Pero binaliwala ko lang kasi akala ko na mali lang ako ng dinig. O kaya sa mga classmates ko lang yon. Basta kung ano na lang ang idinahilan ko sa sarili ko nun. After ng last subject namin, lumabas ako ng kwarto para kumuha ng inumin ko. Tapos dun ko na-realize na may gumalaw talaga ng bangko namin sa kusina. Yung parang may umupo, tapos hindi ibinalik ng maayos sa pagkakapwesto sa lamesa yung upuan. Ganun siya. Hindi naman ako kumain nun sa dining namin kasi nagstay lang ako nun sa kwarto ko. Kaya takang-taka talaga ako nun. Tapos paminsan-minsan naman ay may nakikita na lang ako sa peripheral view ko na parang may tumatakbo na kulay puti. Pero hinahayaan ko na lang. Tapos meron pa. One time ay nanonood ako na ng Korean horror movie. Yung Gonijam Haunted Asylum. Anong oras na rin nun? Lagi pa naman akong pinapagalitan ni mama kapag nalalaman niyang late na gising pa ako. Nakasindi pa kasi nun ang mga ilaw. Kaya naman i-off ko na sana kasi narinig ko na parang may naglalakad papunta sa kwarto. So nung i-off ko na yung ilaw, biglang bumukas yung pinto ko. Inilak ko yun. Kaya naman nagulat talaga ako nung bumukas yun mag-isa. Akala ko pa nga si mama yung nagbukas. Yari ka ako. Pagtapos nun, hindi ko na lang ulit pinansin at saka isinara ko na lang ulit yung pinto. Sa totoo lang, hindi ko na lang ipinahalata na natakot talaga ako nun. Kasi baka mas takutin pa ako. Alam nyo na, ganun kasi yung sinasabi ng mga matatanda. Pagkatapos nun, natulog na lang ako. Hindi ko na lang din itinuloy yung panonood ko. Meron pa sa dati naming bahay. Nasa grade 6 pa lang ako nun. Bata pa lang ay mahilig na talaga kasi ako sa horror. Meron dati, lagi kong pinapanood tuwing Sabado. Korean horror film. Until dumating na yung hinihintay ko na film. Nasa sala ako nun, mag-isa lang. Maya-maya, may kumatok sa may bintana malapit sa akin. Hindi ko pinansin kasi baka wala lang yon o baka may nantitrip lang sa akin. Kahit sa isip ko, sino namang mantitrip sa akin ng ganong oras? Mga 11 PM na rin yun. Tulog na halos lahat ng kapitbahay namin. Tapos maya-maya, may kumatok naman sa pintuan. Ewan ko ba? Pero basta ko na lang yung binuksan. Like pagkatapos nung katok, binuksan ko agad. Pero pagbukas ko, wala namang tao. Kaya isinara ko rin agad. Kinaumagahan nun, sinabi ko yon sa pinsan ko. Tas sabi niya sa akin, dapat daw hindi ko pinagbuksan. Kasi nung mga panahon na yon, uso ang kulto. Yung kumakatok sa pinto tapos kapag pinagbuksan mo raw, may mangyayari sa'yong hindi maganda. At since nabanggit ko na rin naman ang pinsan ko, isisingit ko na rin tong na-experience ko kasama siya.
So grade 6 pa rin ako nito. Kasama ko yung mga groupmates ko. Practice kami sa bahay. Yung pinsan ko, kapitbahay lang namin siya. At siya yung magtuturo sa amin ng steps para sa sasayawin namin. Di tinawag ko na siya para makapag-umpisa na kami. Pagpunta niya sa bahay namin, nag-umpisa na nga kami. Tapos mga ilang minuto lang, huminto rin kami para magpahinga saglit. Di yung pinsan ko, umalis muna sandali kasi magbabanyo raw siya. Tapos habang nagpapahinga kami, nakita nung isa kong kagrupo yung pinsan ko. Naglalakad daw palabas ng kabilang bahay. Tinanong namin siya nun kung saan siya pupunta. Pero hindi niya kami pinansin. Tawag kami ng tawag ng ate sa kanya pero wala man lang siyang kibo. Tapos maya-maya lang, bumalik na si ate sa bahay namin. Yung pinsan ko nga. Takang-taka naman kami nun. Kasi nakita nga namin siyang naglakad paalis. Yun pala, doppelganger niya yun. Hindi na kami nakapag-practice kasi nagkatakutan na kami. Ayun lang po. Pasensya na po kung magulo ang kwento ko. At saka maraming halo-halo yung kwento. Maraming salamat po sa pagbasa. Good AM or PM po sa inyo, Boss Kira. Ako po ulit ito si Jay. Hindi ko tunay na pangalan. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay ang karanasan ko at ng mga nakababata kong pinsan. Tandang-tanda ko pa noon mga bandang 7:00 ng gabi. Walang kuryente nung oras na yon dahil may pumutok na transformer sa amin. Kaya naman naisipan naming magpipinsan na maglakad-lakad na muna. Okay naman kami nung una, Boss Kira. Nagkukwentuhan kami nun hanggang makarating kami sa isang kalsadang medyo madilim dahil wala masyadong ilaw at wala rin masyadong dumadaan. May nakita kaming mag-ina. Hawak-hawak ng nanay ang kamay ng anak niyang babae. Na-curious kaming magpipinsan sa kanila. Kaya naman nagtago kami sa may halamanan doon sa isang bahay. Tapos pinagmasdan lang namin sila kung saan pupunta ang mag-ina. Ang pinagtataka lang namin noon kung bakit walang ulo ang mag-ina at tila naglalakad sila sa hangin. Pagkarating nila sa may tapat ng isang poste ng ilaw, bigla na lang po silang nawala sa hangin. Yun bang parang tinangay sila ng hangin? Grabe yung takot namin nun. Sa sobrang takot namin ay nagtakbuhan kami pa uwi at halos magunahan pa kami at magtulakan. Nakarating naman kami sa bahay namin ng maayos. Pero hanggang ngayon, dala pa rin namin yung takot na naramdaman namin magmula nung makita namin yung mag-ina na yon. Hindi na kami lumalabas ng bahay kapag gabi, lalo na kung wala namang kailangang bilhin. Sana po ay mapasali ulit itong kwento ko sa channel nyo, para na rin po mapakinggan ng ibang listeners ninyo. Yun lang po, Sir Kira. Maraming salamat po and God bless. Hello po Kuya Kira. First time ko pong mag-share ng creepy stories. At bagong listener nyo lang po ako sa Spotify. Kaya naman na-inspire ako na magkwento. Tawagin nyo na lang po akong Jill. Ito pong kwento ko ay hinding-hindi ko makakalimutan noong bata pa ako. Nangyari po ito noong nakatira pa kami sa dating apartment na tinitirhan namin. Hindi ko na lang po siguro babanggitin kung saan. Tanghali po ito nangyari
Naalala ko po na natutulog kami ng mami ko noon nang magising ako bigla. Ang kwarto po kasi namin ay walang pinto, kaya kitang-kita po mula roon ang paligid ng sala. Hindi naman ganun kalaki yung apartment na yon. Nung magising ako, ay nakita ko ang daddy ko na nakatayo sa may pinto. Hindi siya nakatingin sa akin, pero parang may itinatapon siya sa basurahan na malapit doon sa may pinto ng kwarto namin. Tumayo ako at nilapitan ko siya, pero habang papalapit ako sa kanya, biglang nagising ang mami ko at hinila ako pabalik sa kama. Kaya naman lumingon ako sa kanya. Tinanong niya ako kung saan daw ako pupunta. Sabi ko, nakita ko si daddy at itinuro ko nga siya doon sa may pinto kung saan nakatayo yung daddy ko. Pero sa paglingon ko, wala na po ulit si daddy doon. Nagtaka naman akong tinignan ng mami ko. Saka ko lang po naalala na pumasok pala yung daddy ko nung araw na yon. Kaya't imposible na makita namin siya sa bahay. Hindi naman po ako ganong natakot nun dahil hindi ko pa ito masyadong naiintindihan. 7 years old pa lang po kasi ako noon nang mangyari to. Pero bago kami lumipat, ay marami talaga akong nararamdaman sa apartment na yon. Dahil palagi akong naiiwan mag-isa ron. Palagi kong nararamdaman at nakikita sa gilid ng mata ko na may nakatingin sa akin na itim na figura ng tao na nakasilip sa may kwarto namin. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yon o talagang totoo sila. Marami pa po akong karanasan sa apartment na yon, pati na rin po si mami. Hanggang ngayon po na lumipat na ako ng bahay, ay may nararamdaman pa rin po ako paminsan-minsan sa tuwing mag-isa lang ako. Yun lang naman po, Kuya Kira. Hindi po ako magaling magkwento, kaya't pakiayos na lang po kung sakaling mapili itong kwento ko. Nasa may bahay ako nila lola noon for Christmas vacation. May pagkaluma na rin yung bahay nila. That time, hapon yun, niyaya ko yung pinsan ko na mag-badminton sa may bakuran nila lola. Habang naglalaro kami ni Ate Jam, pinsan ko, okay naman po yung feeling ko. Tapos may isang beses na napalakas yung tira ni Ate Jam at humagis palabas ng bakuran yung shuttlecock. Ako yung kumuha sa may kabila, kaya kailangan ko pang tumawid. Pagtingin ko sa bahay ni Lola mula sa kabila, ay may babaeng umiiyak na parang kamukha ni Ate Jam. Umiiyak yun. Nakatali yung buhok niya at nakatalikod sa akin. Yun na lang yung naaalala ko noon pero gosh, kinikilabutan ako. Sudden afternoon, akala ko si Ate Jam ngayon. So baliwala lang. Pagbalik ko ng bakuran, tinanong ko siya kung siya ba yun. Then nakita ko yung buhok niya is nakatali. Agad kaming kinilabutan at pumasok na kami sa bahay. Sinabi namin sa mga tao sa bahay yung nangyari. Ang alam ko wala naman akong third eye. Pero yun, inisip ko na lang na baka napuwing na lang ako. Ngayon lang po ako magbabahagi ng kwento, pero avid listener mo ako. Share ko lang yung short but creepy story ng dalawang tropa ko sa FEU way back 2003. Sa mga hindi po nakakaalam, infamous po yung college school ko.
dahil po sa babaeng professor na tumalon sa 7th floor ng EHB noong year 2000. Hindi talaga namin alam kung bakit siya biglang nagpakamatay. Nakakatakot pero nakakalungkot din. Anyway, meron pa kasing isang pangyayari na nakakatakot bukod pa doon sa incident na yon. Bale, fine art students po kami from FEU. Lunch break time. Kanya-kanyang lunch out. Sa maagang bumalik sa photography room yung dalawa kong tropa. Pangalanan na lang natin silang King at Bert. Nasa 8th floor yon ng Technology Hall Building or sa THB. Pumunta sila ron para mauna sila sa dark room at i-develop yung ginagawang plate para sa photography. Ang photography room po kasi namin ay isang classroom na merong mga upuan at tables para po sa lecture. Tapos sa loob po ng photogroom, meron din po siyang isang room which is yung dark room nga po kung tawagin. At doon nga po i-develop yung mga negative film para po hindi ma-expose sa ilaw, etc. Kung inyo pong natatandaan yung movie na Shutter, red lights lang po ang ilaw doon at napakadilim. Tapos minimal lang po ang pwedeng pumasok sa dark room. So back to the story. Pagpasok po nila sa room na yon, wala pang tao. O kung meron man, mangilan-ngilan lang ng mga classmates namin na nagpapahinga lang din naman sa room dahil nakakaantok talaga pag lunchtime. At mahaba din po kasi yung break namin. So dumiretso sila sa dark room para sila ang maunang gumamit doon. Pagpasok nila, napansin nila na may nauna na palang classmate namin. Nandoon na siya sa loob ng dark room. Hindi nila pinansin yun kasi nakaupo lang naman at hindi daw ito umiimik. Baka daw may ginagawa lang kaya nakaupo sa isang sulok. Chinek lang din nila yung film nila tapos lumabas na ulit noong may mga nakababad pa sa solution. Noong lalabas na daw sila ng pinto, ay nakilala nila yung classmate namin na nauna dun sa dark room. Si Albert. Hindi daw sila nito pinansin at talagang walang imik sa kanyang pwesto. Simula daw nung pumasok sila doon, nakatalikod lang daw ito. Hindi na nila ito pinansin pa hanggang sa makalabas sila. Kasi baka ayaw pa istorbo sa ginagawa, kaya nauna ito sa dark room. Pagkasarado nila ng pinto, para sana tumambay na muna sila sa loob ng classroom, ay bigla daw nangilabot si King at si Bert. Dahil nakita daw nila si Albert. Nasa labas daw ito ng dark room at nakikipagkwentuhan pa sa iba pang dumating na mga classmate namin. Nagkatinginan yung dalawa at hindi nakaimik sa akin na tatayuan nila. At pawang nagtatanong sa isa't isa sa kung sino pala yung nag-iisang tao doon sa loob ng dark room. Sa isip nila ay sigurado talagang si Albert yun. Kasi tinignan pa nga raw ni King yung nakaupo na yon. Sakto namang papasok na sana si Albert papunta sa dark room. Para siya naman sana ang gagamit nun. Kasi nakita na nga sila nitong lumabas doon. Pero pinigilan nila ito dahil alam nila na may masamang mangyayari sa kanya kapag tumuloy ito sa dark room. Inaya na lang muna nila ito na lumabas ng photography room para na rin maiiwas sa masamang mangyayari. Hindi na nila ito sinabi kay Albert kung saan o kung bakit nila ito biglang inayang lumabas kasi malamang ay matakot pa ito at baka kumalat at marami pang makaalam sa kwento. Baka maging katatakutan palalo sa dark room yon. Doppelganger po ang nakita nila, Sir Kira. Alam naman natin na masamang magkita yung mismong ginagaya nito dahil maaari daw na ikapahamak ito ng taong ginagaya. Ayun lang naman po, Sir Kira. Pag may time pa po ko, ikukwento ko din po yung na-experience namin na aswang noong grade 5 ako way back 1996 sa lugar po ng Malabon. Mas nakakatakot yun
At talagang ako mismo ang naka-experience noon. Thank you Sir Kira, more power sa channel mo.